At kaugnay nga po ng umano'y issue ng Sex for Fly scheme sa bansang Middle East, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Department of Foreign Affairs spokesperson Asek Raul Hernandez. Magandang hapon po sa inyo. Si Kirby po ito, sir. Good afternoon, Kirby. Good afternoon. Apo, Asek, alam ko po medyo busy po. Pero sir, meron na po ba tayong update po kaugnay po dun sa investigasyon ng umano'y pang-aabuso po ng ilang labor officers po sa mga OFW po natin dyan po sa bansang Middle East? Well, sa ngayon, after na mag-usap si Secretary De Rosario at si Congressman Bello, nag-desisyon si Secretary na pauwiin yung ating mga ambassadors doon sa Kuwait, Jordan at sa Syria. Okay. Para tulungan tayo dito na mangalap ng informasyon tungkol sa issue na ito. So maybe within this during the weekend, darating po sila para makipag-ugnayan dito sa ating department para malaman natin kung ano ba ang kanilang mga narinig at ano ba ang kanilang alam tungkol sa issue na ito. At kanina nag-decide din si Secretary De Rosario na lahat na ng ating ambassadors sa Middle East ay papauwiin para sa isang consultation over the weekend para alamin ano ang mga nalalaman nila at para mahikayat natin yung ating mga kababayan na lumantad at gumawa ng formal na complaint tungkol sa mga embassy officials, kasama na dito yung mga polo officials na involved dito sa sinasabing sex for fly or prostitution ring mga accusations. Opo. Asek, sa mga oras na po ba na ito, meron na po bang natatanggap ang Department of Foreign Affairs ng mga reklamo po mula po sa ating mga kababayan na nasa Middle East po? So far, wala pa tayong natatanggap na formal na reklamo tungkol sa ating mga officials, sa ating mga embassy officials at mga polo officials na involved daw dito sa sex-related offenses. Apo, sir, matanong ko lang, ngayon lang po ba nangyari yung mga ganitong klase po ng issue sa ngayon po sa Department of Foreign Affairs at sa maging sa mga ilang opisyal po na nandyan po sa bansang Middle East? Well, ngayon lang narinig natin ito, yung mga sex for flight scheme, prostitution ring, at ngayon lang ito talaga inilahad ng ating Congressman Bello. Kaya importante na tugunan natin ito at tingnan at malaman yung katotohanan para panagutin yung mga tao na involved dito sa alleged sex-related offenses. Apo, sir, nabanggit niyo po kanina na papauwiin po sa bansa natin yung mga ambassador po sa Middle East po para po magkaroon ng pagpupulong. Sir, inaasahan po ba natin na ito pong linggo na to at sa mga darating na araw magkakaroon na po ba tayo ng mga updates at pagbabago po para po sa sistema po natin dito, sir? Well, titingnan natin kasi gusto natin alamin yung mga bagay at mga detalye na alam ng ating mga ambassadors tungkol sa issue na ito at para malaman din natin kung paano natin i-disseminate yung ating information na para yung ating mga kababayan ay lumantad at magsumbong dito sa atin para ma-resolve at magawa ng mga itong mga sumbong na ito. Importante po na yung maayos natin ito at mabigyan ng hustisya yung mga hinahinalang biktima dito sa mga offenses na ito. Opo, at sa pagkakaalam ko, sir, hindi lamang po DFA po ang gumagawa ngayon ng aksyon at katulong nyo rin po rito, sir, ang DOLE, ang PUEA at ang OWA. Tama po ba yun, sir? Tama po yun. Kanina, katatapos lang ng meeting namin ng ibang DOLE officials at yan nga nagkaroon ng desisyon na magkakaroon ng information sharing at sharing of objectives between
DFA and the DOLE at yung mga investigating teams ay isasama doon yung representative as observer from DFA doon sa DOLE at yung sa DFA naman isasama yung representative ng DOLE as observer. Apo, at bilang panghuli na lang po, ASEC, ano po ang inyong panawagan po doon po sa mga kapamilya po ng ating mga kababayan na syempre po sir, sa ngayon ay nag-aalala po dahil nga po sa mga ganitong klaseng issue po na lalo pat nasa malayong bansa po yung kanila pong mga kapamilya? Well, hikayatin po ng ating mga kababayan dito na mayroong mga OFWs sa Middle East na kung halimbawa mayroon sila alam tungkol dito sa mga sex-related offenses na allegedly ginagawa ng ating mga polo at embassy officials na dapat magsumbong na sila at gumawa ng mga formal complaints para matugunan ito ng ating pamahalaan at mapanagot natin yung mga may kasalanan dito sa mga incidents na ito. Opo, at syempre po sir, kung mayroong mga panawagan sir, talagang maaari lamang pong pumunta po dyan sa may bahagi ng DFA, sa OWA po, sa DOLE, para po agad pong makapagbigay po sa inyo ng mga reklamo at ano man po mga pangangailangan po ng ating pong mga kababayan. Tama po yan. Alright, maraming salamat po sir sa oras po ninyo. Wala pong iba ang tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs, ASEC Raul Hernandez.